May ilang historical na misteryo na mahirap paniwalaan dahil tila imposibleng nangyari talaga ang mga ito. Sa ilang pagkakataon, ang misteryo ay nanulutas din kalaunan, makalipas ang ilang taon o kahit mga siglo. Pero may ilan sa mga investigasyong ito na nananatiling palaisipan at ang totoong bersyon ng mga pangyayari ay hindi kailanman nalalaman. Numero 10. Ang misteryo kung ano ang nangyari kay Fred Atkins, 23 taong gulang na konstable ng pulisya, ay matagal nang bumabagabag sa mga investigador ng mahigit isang siglo. Kahanga-hanga, detalyado ang paglalarawan ng mga nangyari noon umaga niyon, ngunit hindi pa rin natukoy ang salarin sa kanyang pagkamatay. Dahil sa tagal ng panahon, maliit na ang posibilidad na malutas pa ang kasong ito. Madaling araw ng ika-23 ng Setyembre, 1881 noon. Noon madaling araw na iyon, naglakad siya papunta sa The Knoll, isang malaking bahay sa lugar. May mga magnanakaw na aktibo sa lugar noong panahong yon, kaya't balak niyang mag-ikot sa paligid ng bahay upang tiyaking ligtas at maayos itong nakasara. Sa loob ng bahay, si Mr. Schur na mayordomo ay nakarinig ng tunog na inakalang putok ng baril mga 1:15 ng madaling araw. Noong una, akala niya ang tunog ay galing sa loob ng gusali. Tumalon siya mula sa kama at nagsimulang maghanap sa loob ng bahay, at habang ginagawa ito, nakasalubong niya ang isang kasambahay na nagising din dahil sa ingay. Sinuri nila bawat silid at gumaan ang loob nang makitang ligtas ang lahat. Habang papalapit sa harap na pinto, nag-alala sila nang may marinig na ungol sa labas. Binuksan ni Ginoong short ang pinto at nagulat nang makita si Atkins na nakahandusay. Nalaman agad na barel ang nakasugat sa kanya, kaya inalerto kaagad si Ginoong Poiskeki, ang may-ari ng bahay, tungkol sa insidente. Tinawagan niya ang pulis at agad dumating ang ilang opisyal sa insidente. Nalaman na 3 beses tinamaan si Atkins, kaya kailangan niya ng agaran medical na tulong. Dinala siya sa istasyon ng pulisya sa Kingston dahil malayo ang ospital, kaya doon siya sinuri ni Dr. Roots. Habang ginagamot ni Dr. Roots si Atkins, ipinaliwanag ng pulis na wala siyang napansing kahina-hinala sa bahay. Pero nakita niya ang isang parol at hindi bababa sa 2 nagbubulungan sa dilim. Sa sumunod na sandali, tinamaan siya sa dibdib, tiyan at kaliwang hita. Iyon na ang huling naalala niya, at sa kasamaang palad, pumanaw siya dahil sa kanyang mga sugat makalipas ang isang araw. Sinuri ang bakuran at natagpuan doon ang isang parol at bareta sa lupa. Malinaw na si Atkins ay hindi sinasadyang naabutan ang isang nagaganap na pagnanakaw at nakita siya ng mga umatake bago pa niya sila napansin. Dahil dito, naging madali para sa kanila na tambangan siya at makatakas bago pa may ibang makaalam sa nangyari. Nag-alok ng 100 libra na gantimpala sa sinumang makakakilala sa mga umatake, ngunit walang nakakita, kaya natigil agad ang kaso. Hanggang ngayon, wala pa ring napapangalan ng suspect at ang kaso ni Atkins ay nananatiling isang hindi malutas na misteryo. Ika-siyam. Kapag may nawawala, napakahalaga na agad silang iulat bilang nawawala upang agad na makapagsimula ang provisya ng investigasyon. Kaya naman, sa kaso ng isang lalaking nagngangalang Lloyd Gaines, hindi kailanman naiulat ang kanyang pagkawala, kaya hindi rin nalutas ang kanyang kaso. Si Lloyd ay isinilang sa Water Valley, Mississippi noong 1911. Nang pumanaw ang kanyang ama noong 15 taong gulang si Lloyd, lumipat siya at ang kanyang pamilya sa St. Louis, Missouri. Kalaunan ay nagtapos siya ng bachelor's degree sa kasaysayan mula sa Lincoln University at balak sana niyang mag-aral ng aboga siya. Tinanggihan siya dahil hindi siya kabilang sa lahing hinahanap ng paaralan at pinayuhang mag-aral sa ibang lugar. Inalok ng Missouri na sagutin ang pag-aaral niya sa ibang lugar, pero tinanggihan ni Lloyd at kinasuhan ang paaralang tumanggi sa kanya. Sa huli, nagpasya ang Korte Suprema na kailangan magbigay ang mga paaralan ng pantay na edukasyon para sa lahat, anuman ang kanilang pinagmulan, kultura o lahi. At kung hindi nila ito magagawa, obligado silang magtayo ng isa pang paaralan para matanggap ang karagdagang mga estudyante. Dahil dito, itinatag ang Lincoln University School of Law na itinayo ng Missouri General Assembly.
Nagbukas ang paaralan nung taglagasmin 1,900 at 39 at inaasahan ng lahat na si Lloyd ang isa sa mga unang mag-i-enroll. Ngunit kapansin-pansing hindi siya nagpakita. Nagdesisyon ang mga abogado niyan muling magsampa ng kaso dahil naniniwala silang mababa ang kalidad ng materyales sa bagong paaralan. Ngunit hindi nila makontak si Voy na sa puntong ito ay ilang buwan nang hindi nakikita. Nagpasya si Lloyd na maghanap ng trabaho habang ginagawa pa ang paaralan at sinabi sa ilang kaibigan at kapamilya na balak niyang pumunta sa Kansas City. Balak din niyang mag-overnight sa Chicago. Nalaman din na nasa Chicago siya dahil may ilang saksi na nagsabing tumuloy siya sa isang frat house. Isang gabi, umalis siyang bibili ng selyo pero hindi na bumalik. Nang nalamang nawawala siya, nagsagawa ng paghahanap at nagpakalat ng mga poster tungkol sa kaso pero hindi pa rin natagpuan si Lloyd. May mga nagsuspetsa na pumunta siya sa Mexico para magsimula ng bagong buhay dahil sawa na siya sa politika. May naniwala rin naging biktima siya ng karahasan dahil sa papel niya sa kaso ng Korte Suprema. Huwag haka-haka lang ito. Walang opisyal na investigasyon dahil hindi rin tiyak kung basta lumipat ng tirahan si Lloyd. Kahit may ilang naghanap sa kanya, wala nang natagpo ang palatandaan kung nasaan siya. Noong 2006, binigyan si Lloyd ng honorary degree ng paaralang tinulungan niyang itatad at naaprubahan ang lisensya niya sa abogasya kahit pumanaw na siya. Hanggang ngayon, pinag-uusapan pa rin ang pagsusumikap niya para sa pagkakapantay-pantay sa law school kahit hindi siya nagkaroon ng pagkakataong maging abogado. Pangwalo. Noong 1734 si Gobernador George Burrington mula Devonshire, England ay muntik nang mamatay nang atakiin siya ng mga residente sa isang pamayanan sa Cape Fear, Brunswick County, North Carolina. Dahil taga-suporta ni Haring George ang ama ni Burrington, hinirang si Burrington bilang proprietary governor ng North Carolina. Lumipat siya sa Amerika noong 1723 at nanumpa sa tungkulin ng sumunod na taon. Ang Brunswick County ay tinirhan ng grupo mula South Carolina, ngunit illegal pala ang kanilang pananatili. Itinatag ni Maurice Moore at bayaw niyang si Edward Mosley ang pamayanan, ngunit inangkin nila ang lupang di kanila. Nang malaman ito ng pamahalaan, ipinadala si Burrington upang magsiyasat at agad niyang pinawalan bisa ang mga patente sa lupa ng grupo. Inimbitahan niya ang mga napiling grupo na sakupin ang lupa at magtatag ng bayang tinawag na Newtown na ngayon Wilmington. Dahil dito, agad na bigo ang pamayanan at pinalaya si Burrington na nagdulot ng pag-atake at pagkamatay ng ilan sa kanyang taga-suporta. Tumakas si Burrington papuntang Inglaterra at inangkin ng mga naninirahan ang Wilmington. Noong 1734 bumalik siya pero binawi ang suporta sa Wilmington. Ibinenta niya ang ari-arian sa Hoffield, North Carolina kaya nakaipon siya ng malaking halaga. Ginawa niya ang lahat para manatili sa politika pero dahil sa magaspang daw niyang ugali, tinanggal siya bilang unang royal governor ng North Carolina. Madalas niyang nakabanggaan ang Colonial Assembly at mga maimpluwensyang may-ari ng lupa sa reyon. Madalas siyang naging marahas, nagnakaw ng kabayo, nagbanta sa buhay ng iba, at itinuring na pabigat kaysa pakinabang. Isinampa pa ang mga reklamo laban kay Burrington sa Inglaterra. Ipinaalam ni Hepe William Smith sa Board of Trade, hindi siya matatag at hindi karapat-dapat mamuno ng kahit ano. Dahil dito, napilitan siyang lumipat sa Londres para magretiro at mamuhay ng tahimik. Pero hindi ito nangyari. Noong ika-22 ng Pebrero, 1759, nagpasya si Burrington na maglakad-lakad sa St. James's Park, isang lugar na kilala na noon sa mga magnanakaw at iba pang krimen. Pinaniniwalaan na napansin siya ng grupo ng mga magnanakaw at inisip nilang madali siyang mabiktima. Si Burrington, nasa kanyang 70 ilang taon, ay matapang na lumaban pero hindi niya napalayas ang mga umatake. Kinabukasan ng umaga, natagpuan siyang patay sa isang kanal sa Birdcage Walk area ng park at nalaman na nahulog o itinapon siya sa tubig na sanhi ng kanyang pagkamatay. Dahil may mga palatandaan ng marahas na pakikipaglaban, ang kanyang kaso ay itinuring na pagpatay bilang resulta ng isang hindi matagumpay na pagnanakaw.
Dahil walang nakakitang saksi, walang ebidensya at hindi nakilala ang umatake kay Burrington, nanatiling hindi nalutas ang kaso niya. Pito. Si Hanan Mansour ay isinilang noong kalagitnaan ng dekada 30 sa bundok ng Shuf, Lebanon. Kilalang pamilya nila sa lugar at maginhawa siyang lumaki sa Beirut. Malapit siya sa kanyang kapatid na si Nabi na naging kilala sa lipunang Lebanese. Ngunit isang araw, nasawi si Nabi sa isang pagbagsak ng eroplano at ang kanyang pagpanaw ay nagdulot ng matinding epekto kay Hanan. Sa edad na 20, pinakasalan niya si Farouk Mansour, isang pulis mula rin sa mayamang pamilya sa bansa. Nakatira sila sa laking bahay sa Beirut at nagkaroon ng 3 anak. Labis siyang mapagprotekta at tapat sa pamilya, ngunit kalaunan ay na-diagnose siya ng delikadong kondisyon sa puso na kinailangang maoperahan ng isang espesyalista. Nagpunta siya sa US para magpa-opera, ngunit bago umalis, iniabot niya ang mga alahas sa kapatid niyang si Hercule at hiniling na ingatan ito hanggang sa kanyang pagbabalik. Pinaniwalaang ginawa ang operasyon sa Richmond, Virginia at napag-alamang ang kondisyon niya ay sanhi ng 3 pagbubuntis na nakaapekto sa puso niya. Nalaman ito matapos manganak ng pangalawa, ngunit hindi siya nagpagamot kaya mabilis humina ang kalusugan niya pagkasilang ng 3 anak. Sabi ng staff ng ospital, habang inihahanda si Hanan para sa operasyon, labis siyang kinabahan at humiling na tawagan ang anak niyang si Layla na nasa Venezuela noon. Hindi siya nakapunta sa US dahil nawala ang pasaporte niya at hindi rin siya natawagan ni Hanan dahil walang koneksyon ang tawag. Natuloy ang operasyon ayon sa plano kahit na siya ay kinakabahan, ngunit dahil sa mga komplikasyon habang isinasagawa ito, pumanaw siya sa edad na 36 noong Marso, 1972. Napag-usapan na ni Hanan at ng asawa niya ang tungkol sa pagpanaw niya 2 taon bago ang operasyon. Sinabi niya sa asawa na siya ay muling isisilang at magbabalik mula sa kabilang buhay na may maraming kwentong ikukuwento. 10 araw matapos ang nabigong operasyon, nagsimula ang sunod-sunod na kakaibang pangyayari. Isang batang babae na naggangalang Suzanne Ganem ang ipinanganak sa Beirut, ngunit bago siya ipanganak ay nagkaroon ng kakaibang mga panaginip ang kanyang ina kung saan nakita niya ang isang 40 taong gulang na babae na nagbabalita ng pagdating ng bata. Ipinanganak si Suzanne na may nunal sa kanyang dibdib at kalaunan ay napansin na ito ay nasa mismong lugar kung saan ginawa ang hiwa sa operasyon ni Hanan. Pagkalipas ng 16 na buwan, sinabi ni Suzanne ang kanyang unang mga salita. Kinuha niya ang telepono sa kanilang bahay at narinig siyang nagsabing, "Hello Layla," pangalan ng anak ni Hanan na hindi sumagot sa tawad. Mas lalo pang naging kakaiba ang mga nangyari pagdating ni Suzanne sa edad na 2. Nakilala niya sa pangalan ang 13 miyembro ng pamilya ni Hanan, kasama ang magulang at kapatid ni Hanan, at walang nakakaalam kung paano ito nangyari. Nabalitaan ng pamilya ni Hanan at binisita nila si Suzanne at pagkatapos nun ay labis silang nabigla. Nakilala niya si Farouk, ipinatong ang ulo niya sa dibdib nito gaya ng dating ginagawa ni Hanan at pinagsabihan siya matapos mag-asawang muli. Paalalang nangako itong mamahalin ng siya habang buhay. Pinaniniwalaan ng ilan na ito ay isang malinaw na kaso ng reinkarnasyon, ngunit maraming eksperto ang nalito sa mga pangyayaring ito at hindi kailanman nakahanap ng makatwirang paliwanag. Numero 6. Ayon sa mga historiador, matagal nang pinaniniwalaan na nakarating ang mga Viking sa Hilagang Amerika at Newfoundland noong bandang 1000 AD habang nililibot nila ang mundo. Maaring baguhin ng pagkakatuklas sa Kensington Runestone ang bahagi ng kasaysayan magpakailanman. Noong 1800 at 98 lumipat sa Amerika ang Suwekong si Olaf Oman at manirahan sa Minnesota. Bumili siya ng lupa sa labas ng Kensington. Isang araw, naglalakad sila ng anak niya sa ari-arian at may napansin siyang kakaiba. Napansin niya ang malaking tipak ng sandstone sa mga ugat ng puno at siniyasar ito. Nailabas niya ang tipak mula sa lupa at sa una ay hindi niya ito gaanong pinansin. Napansin ng anak niya na may mga markang hindi pa nila nakita dati. Nagpasya silang dalhin ang bato pabalik sa kanilang bahay sa bukid na hindi naging madali dahil sa bigat ng bato.
Nang kumalat ang balita, sinuri ni O.J. Breda, isang professor mula sa Universidad ng Minnesota, ang bato at natuklasan niyang ang mga marka ay mga runang Scandinavian. Dagdag niya, naniniwala siyang peke ang bato kaya naiwan ito sa bukid at di na pinag-aralan. Nasa bakuran ng bukid ito hanggang 1,900 at 7 nang muling madiskubre ni Hjalmar Holland, isang Norwegong historiador. Naintiga siya sa mga rune at inalok bilhin ito kay Omen na masayang tumanggap ng pera. 10 taon pinag-aralan ni Holland ang mga rune at napagpasyahan niyang hindi ito simpleng peke. Matagal na itong naiwan sa bukirin. Tungkol naman sa nakasulat sa bato, si Sven S. Asbjørk, isang linguista na nagmula sa Alexandria sa Minnesota, ay nagawang isalin ang mga rune sa Latin at pagkatapos ay sa Ingles at naging napaka-interesante na nilalaman nito. Ikinuwento nila ang tungkol sa 30 eksplorador mula Hilagang Europa na bumiyahe mula Vinland papuntang Kanluran. Isang araw, nagpasya ang ilang lalaki na mangisda. Pagbalik nila, nagulat sila nang matuklas ang 10 sa kasamahan nila ay inatake at patay na. Binanggit din nito ang mga eksplorador na naiwan sa baybayin na aabutin ng 2 linggo bago marating. Bagamat kaakit-akit ito, higit na nakakalito sa mga iskolar ang petsa ng pag-ukit ng mga rune sa bato. Ito ay may petsan 1,300 at 62, 130 taon bago ang unang transatlantic na paglalakbay ni Christopher Columbus. Kung totoo ang bato, maaring questionin nito ang mga natuklasan ng historiador na naniniwalang mas huli dumating ang mga Viking doon. Ngunit ang debat kung peke nga ba ang bato o hindi ay nagpapatuloy pa rin hanggang ngayon. Madalas nang tawaging pandilin ng ito dahil may naniniwalang si Omen o kakilala niya ang nag-ukit ng mga rune sa bato bago inilantad sa publiko. Panahon lang ang makapagsasabi kung may sagot pa, ngunit sa ngayon, misteryo pa rin ang Kensington Runestone na maaring hindi na malutas. 5. Kapag binuksan muli ng mga investigador ang cold case, may pag-asa na makahanap ng bagong ebidensya at matukoy ang may sala. Pero may matagal ng misteryo na baka hindi na talaga malutas. Nagsimula ang kaso noong 1990, isa ng pag-aralan ng grupong Lost Towns ng Anne Arundel County na binubuo ng mga antropologo ang isang lugar sa Maryland na ngayon ay Annapolis, na nagmuma pa noong ika-17 siglo. Bayunin ang proyekto na tuklasin at pag-aralan ang mga dating pamayanan sa lugar at alamin ang kanilang pamumuhay, paniniwala at tradisyon. Sa kanilang pag-aaral, natuklasan nila ang isang lugar na tinatawag na Levy Neck, kung saan sila ay nakatuklas ng isang pambihirang bagay. Habang naghuhukay sa isang lugar, natuklasan nila ang mga labi na naiwan sa imbakan sa ilalim ng isang bahay na mula pa noong ika-17 siglo. Mabilis natukoy ni Douglas Owsley na mga labi ito ng isang lalaki at posibleng mula Europa. Sa karagdagang pagsusuri, nakita ang sira sa ngipin at gulugod, kaya napagpasyahan na ang may-ari ng labi ay maaaring nagkasakit ng malala o sumailalim sa matinding trabaho. Dahil dito, naniniwala ang mga historiador na ang bungo ay pag-aari ng isang manggagawang nakatali sa kontrata na napilitang sumunod sa utos ng amo habang nasa Chesapeake Bay noong kalagitnaan ng ika-17 siglo. Alam na sa panahong ito, pumupunta ang mga kabataan sa lugar para lumagdas sa kontrata ng paninilbihan. Pagkatapos, pinagtatrabaho sila bilang magsasaka, manggagawa o mabigat na trabahador at bihirang makadaya muli. Karaniwan, bawat isa sa mga manggagawang ito ay may kontratang obligado magtrabaho para sa kanilang mga amo nang hindi bababa sa 4 na taon. Pagkatapos nito ay mapapawalang bisa na ang kanilang utang. Madalas silang pinagtatrabaho ng sobra araw-araw, kaya napapagod at namamatay bago matapos ang kontrata nila. Isang arkeologo, nagngangalang Jane Cox, ang kasali rin sa pag-aaral noong panahong yan. At dahil sa iba pang mga artipaktong natagpuan, tulad ng isang window stamp mula 1663 at isang barya na mula pa noong 1664 na tukoy na malamang na namatay ang lalaki sa pagitan ng 1665 at 1675.
Noong panahong iyon, may mungkahing batas na magbabawal sa mga amo ng mga manggagawang nakatali sa kontrata na ilibing sila ng pribado. Noong nakaraan, maraming mga utusan ang labis na inabuso at kapag sila ay namatay dahil sa kanilang mga natamang pinsala, basta na lang sila ililibing upang maitago ang pang-aabusong kanilang naranasan. Mukhang ganito rin ang nangyari sa kalansay na ito. Napag-alaman na nabali ng lalaki ang kanyang pulsuhan habang ipinagtatanggol ang sarili mula sa isang malakas na hampas at natapos ang kanyang buhay, hindi naglaon malamang sa kamay din ng parehong tao. Malabong matukoy ang pagkakakilanlan ng biktima at ng umatake, kaya nananatiling misteryo ang kaso at magpapagulo pa rin sa mga eksperto sa mga susunod na taon. Numero 4. Noong Disyembre, 1908 si Marian Gilchrist, isang matandang babae, ay nakatira sa Glasgow, Scotland. May bahay siya sa Queen's Terrace sa West Princess Street at ayon sa mga ulat, napakayaman siya. Noong Disyembre 21 ng taon na iyan, siya ang magiging sentro ng isang kaso ng pagpatay na hanggang ngayon ay hindi pa rin nare-resolve kahit sa kabila ng pagsisikap ng mga investigador noon at ngayon. Noong gabing iyon, inutusan ni Marian ang kanyang katulong na si Helen Lambie na bumili ng pahayagang panggabi sa bayan. Natuwa si Helen na makalabas kahit sandali at nagpaalam na babalik siya sa loob ng 10 minuto. Sa daan, nakasalubong niya si Ginoong Adams, kapitbahay ni Marian, at nag-usap sila. Nang umuwi si Helen, sinamahan siya ni Ginoong Adams para masigurong ligtas siyang makarate. Pagbukas ni Helen ng pinto, tumambad sa kanya ang isang di inaasahang tanawi. Sinabi niya sa awtoridad na may lalaking nagmamadaling lumabas sa kwarto ni Marian. Lumampas siya kay Helen at mabilis na bumaba ng hagdan, matagumpay na tumakas. Naiwan si Helen na gulat, kaya nagsimula siyang maghanap sa loob ng bahay. Sinimulan niya sa kwarto ni Marian, tapos sa kusina, at pagkatapos ay sa silid kainan. Nagulat siya nang makita niyang patay na si Marian na malinaw na inatik ng malaking tumakas mula sa gusali. Napahiyaw siya sa takot at tumakbo palabas ng bahay. Nasalubong si Ginoong Adams. Pareho silang tumingin sa magkabilang dulo ng kalsada upang makita kung nandoon pa ang umatake. Ngunit naglaho na ito na parang hindi man lang siya naroon sa simula pa lang. Tahimik na tahimik ang kalsada at nagpatawag sila ng isang doktor na ang pangalan din ay Adams. Dinala siya sa silid kainan, sinuri si Marian at nalaman niyang tinamaan ito sa ulo ng piraso ng kahoy mula sa nabading paa ng upuan. Ipinaanam ito sa pulisya at nagsimulang mag-imbestiga. Nadiskubre nilang sinindihan ng umatake kay Marian ang mga gasera sa silid tulugan ni Marian at nakalimutang dalhin ang kaha niya ng posporo sa pagtakas. Malinaw na may hinahanap siyang nanakawin dahil pilit binuksan ang kahong may mga pribadong papeles ni Marian. Ilang papeles ang naiwan sa sahig at mukhang may hinahanap siyang particular na bagay dahil may mamahaling alahas na naiwan sa tukador ni Marian. Nasa bantad na lugar ang mga iyon at kahit sinong magnanakaw na mapagsamantala ay kukunin muna ang mga iyon bago pa ang iba. May mga alahas na naiwan sa ibang kwarto at nang pagsamahin, tinatayang nagkakahalaga ng 3,000 libra pero hindi ito ginalaw. Isang piraso lang ng alahas, isang diamante na brotsa ang ninakaw. Sinabi ni Helen na ang taong nakita niya ay nasa pagitan ng 25 at 30 taong gulang. Sa palagay niya, ang taas nito ay 5 talampakan at 8 pulgada. May maitim na buhok, malinis ang ahit at suot ay abong overcoat at telang sombrero. Ngunit ang isang dalagang napadaan sa bahay habang tumatakas ang lalaki ay nagbigay ng ibang paglalarawan at idinagdag niyang muntik na siyang matumba nito habang mabilis itong dumaan sa kanyang tabi. Sa isinagawang investigasyon, napag-alaman na ang isang lalaki na nagangalang Oscar Leshner na mula sa Alemanya ang pangunahing suspect. Si Oscar na dumating sa Glasgow isang buwan bago ang insidente gamit ang alias Slater ay tinangkang ibenta ang resibo ng sanglang brotsang diamante. Dumating ang mga pulis sa kanyang apartment upang tanungin siya, ngunit natuklasan nilang siya at ang kanyang kasama, isang babaeng Pranses na naggangalang Andre Antoine ay umalis na papuntang Liverpool at pagkatapos ay New York. Nag-alok ng 200 librang gantimpala para sa impormasyon kaya naaresto si Oscar. Nilitis siya sa Glasgow at napatunayang nagkasala.
19 na taon siyang nakakulong bago napawalang sala. Malaki ang nakuha niyang kabayaran dahil sa maling pagkakakulong at hindi nalaman kung sino ang tunay na umatake kay Marian. Numero 3. Hindi pa rin natutukoy kung sino ang pumatay kay George Koval Carices, isang Greek-American Navy officer na namuno sa Saratoga noong digmaang sibil sa Amerika. At hanggang ngayon, palaisipan pa rin ito sa mga autoridad. Ipinanganak si George sa Chios, Greece noong 1816, ngunit hindi maganda ang simula ng kanyang buhay. 6 na taong gulang siya nang dugutin ng mga Turko noong digmaan ng kalayaan ng Gresya at napunta siya sa US matapos bayaran ng ama ang ransom. Nanirahan siya sa Vermont kasama si Kapitan Alden Partridge at pamilya nito at nag-aral sa Military Academy. Sumali siya sa Navy bilang adulto at nagretiro noong 1867 matapos ang mahaba at natatanging karera sa militar. Nanirahan siya sa Litchfield, Connecticut kasama ang asawa, pero matapos ang 5 taon, nagplano siyang magpunta sa New York. Alam na nagsimula siyang maglakbay na may dala siyang humigit kumulang $8,000. Pati payong at tungkod na may tagong talim. Naghapunan siya sa Ward's Restaurant tapos bumili ng 2 sobre at papel sa butika. Umalis siya sa tindahan ng 10:35 ng gabi at nakitang naglalakad papuntang Pantalan pero hindi siya nakarating doon. Habang naglalakad siya sa Clinton Street, binaril siya at namatay. Pagdating ng mga investigador, nakita nila ang kanyang payong at tungkod sa tabi niya. Sa kabila ng kalsada, may natagpuang baril at sisidlan ng pulbura. Ang bag ni George na dating may pera ay nakita ring walang laman malapit sa Pantalan. Ipinahayag ng pulisya, kalaunan, na hindi lang $8,000 ang natangay ng salarin, kundi pinaniniwala ang nagnakaw din siya ng mga stat na nagkakahalaga ng humigit kumulang 80,000. Ginawa ng mga autoridad ang lahat ng kanilang makakaya para mahanap ang may sala, ngunit dahil walang mga saksi na makakapagkilala ng suspect, natigil ang investigasyon. 2 mapa ang ginawa tungkol sa krimen, mga negosyong pinuntahan ni George at posibleng anggulo ng pag-atake. Pero kaunti lang ang naitulo dahil walang paglalarawan ng umatake. Ang may-ari ng botika ang huling nakakita kay George ng buhay. Sabi niya sa pulisa, tinanong lang siya ni George tungkol sa pinakamabilis na daan sa Pantalan bago ito umalis. Hindi nalutas ang kaso at malabo nang malaman kung sino ang pumatay kay George at tumakas dala ang kayamanan. Pangalawa. Ang kaso ni Jean Townsend ay ilang dekada nang hindi malulutas, kaya madalas itong talakayan ng mga historiador sa Inglaterra. Si Jean ay isinilang sa South Ruislip, Inglaterra noong 1933. Pagkatapos ng mag-21, nagsimula siyang magtrabaho sa departamento ng kasuotan ng isang teatro sa West End ng London. Itinuturing siyang may napakagandang reputasyon at ayon sa lahat, siya ay napakatalino at kaakit-akit. Hindi nagtagal, naging kaibigan siya ng mga sikat na aktor sa entablado at pelikula at ayon sa ilan, bihira siyang makitang umiinom ng alak. Noong Setyembre 14, 1954, nagkasama si Jean at ang ilang kaibigan niya sa Pyramid Club. Palaging bumibisita siya sa club mula nang maging miyembro at malapit ito sa teatrong pinagtatrabahuhan niya. Ayon sa kanyang mga kaibigang, nagsabi nito sa pulisya, nagpasya siyang umuwi bandang 11:00 ng gabi, ngunit kinabukasan, laking gulat nila nang manamang wala na si Jean. Huling nakita si Jean sa South Ruislip Station bago maglakad pa uwi. Kinabukasan, natagpuan siyang patay sa bakanteng lote sa Ruislip at nalaman na ginamit ng umatake ang kanyang itim at gintong scarf sa pagsakal sa kanya. Pinaniwala ang posibleng sa ibang lugar siya pinatay dahil may naapak ang matataas na damo doon. Natagpuan malapit ang kanyang pitaka, sapatos at medyas at walang bakas ng karahasan sa katawan niya. Sa simula, may nagsabing baka isang tao mula sa kalapit na base militar ang pumatay sa kanya at umalis na. Pero di sinang-ayunan ng pulisya ang teoryang iyon. Isang saksi ang nagkwento na may narinig siyang babae humihingi ng tulong bandang hating gabi noong gabing iyon at pagkatapos ay narinig niyang may 2 lalaking nagtatalo. Natagpuan ang 2 lalaki pero iginiit nilang wala silang alam sa pag-atake kay Jean at wala ring dagdag na impormasyon. Habang isinasagawa ang investigasyon, muling sinundan ng mga pulis ang mga hakbang ni Jean.
Nalaman nilang umalis siya ng istasyon mga 11:45 ng gabi. At pinaniniwalaan na sumakay siya sa isang sasakyan kasama ang isang tao. O kaya naman ay pinilit siyang isakay sa isang sasakyan laban sa kanyang kagustuhan dahil sigurado ang mga pulis na hindi niya kilala ang umatake sa kanya. Dahil walang pag-usad sa kaso, naglabas ng mensahe sa mga sinehan na humihiling sa sinumang nasa lugar ng pag-atake na makipag-ugnayan sa mga awtoridad. Makalipas ang kaunting panahon, isang tagalaba, gaya ng tawag noon, ang nagbigay alam sa mga pulis na may isang Amerikanong lalaki na may mga galos sa mukha ang nagdala ng mga punit na damit na may mansa ng biolohikal na materyal. Lumabas din na may ilang babaeng inatek rito at isa ay muntik mamatay dahil sa pagkakasakal. Simula noon, pinayuhan ang mga babae na huwag lumabas mag-isa sa gabi at umiwas pagkalubog ng araw. Hindi nahanap ang umatake kay Jean at si Diana Sari ay namatay din sa parehong paraan makalipas ang 2 taon. Maraming tao ang naniniwala na may serial killer na aktibo sa lugar noong panahong yan. Ngunit dahil walang naaresto, nananatili lamang itong isang teorya. Numero 1. Ang idea ng drive-by attack ay parang makabagong konsepto para sa atin. Ngunit mukhang isang 51 taong gulang na babae na nagngangalang Mary Gunn ang maaring naging biktima ng ganitong uri ng pag-atake noong 1913 bagamat naniniwala ang ilang mga historiador na aksidente lamang ang pagkamatay niya. Si Mary mula North Ayrshire, Scotland ay isa sa unang telephone operator ng bansa. Noong 1913 lumipat siya sa bahay ng kapatid niyang si Jessie at asawa nitong si Alexander sa Porton Cross para mag-enjoy sa kanilang pagre-retiro. Noong Oktubre 18, isang bagyo ang dumaan at sina Mary, Jessie at Alexander ay nagpalipas ng oras sa sala ng bahay. Nagniniting ang dalawang babae habang binabasa ni Alexander ang At Sandwich Port ni W.W. Jacobs. Bukas ang mga kortina at si Alexander ay nakaupo sa upuan na nakatalikod sa bintana. Tahimik at maaliwalas ang gabi maliban sa bagyo. Pero pagsapit ng 8:30 ng gabi nag-iba ang lahat. May biglang nagpaputok ng 6 na beses sa bintana ng bahay at kalaunan ay natukoy na mabigat na baril na pang isang kamay ang ginamit ng umatake. Si Jessie ay tinamaan ng 2 beses sa likod at bumagsak agad. Tumama ang isang bala sa librong binabasa ni Alexander at saka sa kanyang intuturo. 2 ang tumama sa upuan niya, 2 pa sa labas ng bahay. Sa kasama ang palad, mas malala ang sinapit ni Mary. Si Jessie ay malubang na sugatan sa likod at kidney, ngunit gagamutin sa Kilmore Knock Infirmary at gagaling. Si Mary ay tinamaan ng 3 beses, isa rito ay sa puso kaya agad siyang namatay. Tumakbo si Alexander sa kalapit na sakahan para humingi ng tulong at tinawag ang doktor at pulis. Gumawa sila ng molde ng mga bakas ng paa sa labas ng bahay at naghanap sa paligid pati sa Ardnell Woods pero walang resulta. Dahil kilala si Alexander na may dalang malaking pera at bumisita sa pamilihan ng baka, inisip na ito ay pagnanakaw na pumalpak. Dahil walang nakuha sa bahay, agad na basag ang teoryang iyon. Dahil walang nakarinig na tumahol ang mga aso sa bahay noong gabing iyon, pinaniniwalaan na kilala ng salarin ang mga biktima. May ilang suspect kabilang si Alexander McLaren na inakalang may pagtingin kay Mary, ngunit napatunayan ding walang kinalaman. May nagsabing si Alexander ang nagplano ng attack pero walang ebidensya rito at kinumpirma ni Jessie na mula labas ng gusali ang mga putok. Agad na natigil ang kaso at dahil walang ibang palatandaan, hindi nalutas ang kaso ni Mary. Salamat sa panonood mga kaibigan. Kung nagustuhan ninyo ang video na ito, siguraduhin pindutin ang like button. Huwag nyo ring kalimutang mag-subscribe at i-click ang notification bell para lagi kayong updated sa lahat ng aming mga susunod na uploads. Ako nga pala si Top 5 Unknowns at magkita-kita tayo sa susunod.